guys. Yeah, good day to all of you. Annyeonghaseyo, everyone. And whatever part of the world you are in is a pleasant day to all of you. A blessed day to all of you. Yeah. Okay. I'd like to introduce myself. One more time. This is Nina Esguerra, and I've been blogging Mr. Hanjun for more than a year now, connected to Lovescom. Ngayon, nakikita nyo sa screen yung, yan, siya si Mr. Hanjun. Okay, magtatanong kayo, bakit ba si Hanjun yung binablog niyan? Bakit ba? Bakit ba yan? Kasi meron ako na-encounter. Bakit ba yan daw yung lagi kong pinag-uusapan? Bakit siya lagi yung tinatopic? Kasi, guys, siya yung na-encounter ko way back 2022, November. Last week of November. I started to vlog him January. Yung first video ko about this Lovescom and Mr. Hanjun is January 4. Yun. January 3 kasi siya. First live niya ng 2023. Which is first time ko siya makita live. Then yun, I started to, to start vlogging him. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Yun, sino ba siya? Yun yung topic ko ngayon. Sino ba siya? Para at least mas marami. Kasi tinapik ko na to, itatopic ko ulit para mas maraming makaalam. Diba? Kasi alam naman natin na maraming pang mga taong nagtatago na hindi pa nakakaalam, hindi pa sila aware. Ano ba ang estado ni Mr. Hanjun? Sino ba to? Yun, marami pa rin na-scam. In short, yun. Marami pa rin nadadaya. Marami pa rin nadadaya ng mga scammer. Yun. Si Mr. Hanjun, yun yung legitimate name niya according doon sa pagpapronounce niya doon sa live broadcast niya or Jihun Han. Okay, Han Jihun or Jihun Han. Han is last name. Tapos Jihun yung first name niya. So sa Korean kasi reverse yun ginagawa nila, reverse yung sistema ng pangalan nila. Yun. Tapos meron siyang business sa South Korea. Particularly sa city ng Gwangju. Ang alam ko, may Gwangju sa may Seoul, pero iba pa yung Gwangju kung saan nandun siya. So, mas malayo yata. Ngayon, dati may cellphone business siya. Hindi pa confirm kasi hindi pa naman nangyayari, hindi pa naman nanggagaling sa kanya na wala na yung cellphone shop niya. Pero I'm not sure, baka in-announce na rin niya. Kasi wala na yung Facebook page niya or business page niya. Pinaltan ng name, hindi naman nawala totally yung page mismo ng cellphone shop niya. Pinaltan niya lang ng name at inalis niya yung mga photos with related to cellphones. Yun yung nangyari. So parang we assume, syempre hindi na napopromote, wala na. Ibig sabihin, maaaring wala na talagang cellphone shop. Tapos, yung previous restaurant na minamanage niya, napaltan na nung sarili niya talaga. I'm not sure kung may kasosyo lang siya noon or sa kanya talaga, binago niya. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, meron na siyang bago na talagang hands-on siya doon sa business niya. Hindi ko alam kung, di ba, kung may kasosyo siya. So, wala naman. Hindi naman yun ina-announce. That's confidential. Pero, yun. Meron siyang minamanage ngayon na parang nagbukas ng August, hindi ko maano yung exact date. Tapos, basta sometime in August. Pagkabukas, parang recently, dati, chicken, yung parang main dish niya sa restaurant. Ngayon, binago niya, ginawang beef. Binago din yung internal designs ng restaurant niya. Akala nung iba is parang second branch, di ba? Kabubukas lang, tapos may second branch agad. Bongga. Pero hindi, iisa lang siya, pinaltan lang. Pinaltan yung dishes, pinaltan din yung arrangement sa loob ng bahay. Loob ng bahay, ano ba yun? Loob ng restaurant. Ayun, ganon. Yun yung nangyari. Tapos, ano pa ba? Hindi siya masyadong nakakapagsalita ng English even before. Ngayon, nag-improve na nga eh. Marami na words na mention siya, nasasalita siya, English words sa live niya ngayon, kumpara dati na laging no English, no English, no English. Ngayon, sinasabi pa rin niya, hindi rin naman siya masyadong marunong pa mag-English. So, basic English words. Pero nakakabasa naman siya, di ba? Nakakabasa siya. Siguro may difficulties pa rin.
Hindi ganun kataas yung level niya when it comes to English communication. So basically, it's Korean yung ginagamit niya talagang lingua. Para makapag-usap kayo ng maayos, kailangan marunong ka mag-Korean. Ano ba bang mga information? According to him, yeah, he's turning 40 sa calendar natin, sa Roman calendar, and 41 sa kanila, sa Korean. So, meron silang 1 year na difference, more than 1 year difference sa usual age ng mga common na ibang nationality. Ayun, tapos ano pa ba? Yun, nabiktima siya, 'di ba mga nabibiktima ng mga scammers, yung mga nakukuha ng pera, yung mga babae. Ngayon, siya naman ang kaso niya, ninakaw yung hindi pa natin alam yung ugat, pero ninakaw yung pictures niya and photos niya to scam people. Meaning, kinukuha yung mga pictures niya, tapos pinakikita na gumagawa ng profile yung mga scammers, ginagamit yung photos niya, tapos pagkagamit, yun yung ginagamit nila pang scam sa iba't ibang social media platforms like FB, TikTok, and Instagram, and not only sa different social media accounts, but also doon sa mga dating sites. So, ganun yung nangyari. Kaya guys, ingat-ingat tayo, especially kung makikita, kung sa hindi pa nakakaalam, ingat-ingat tayo. Pag nakita nyo itong picture na to, suriin nyo mabuti, no? Suriin nyo mabuti bago kayo, yun, mabaon ng mabaon sa pakipag-communication sa kausap niyo, kasi baka kayo makuhaan ng pera, di ba? Ang hirap lumabas sa ganung sitwasyon. Halimbawa, na in love ka na, alam mo naman mahirap mag-move on. Pagka mahal ka, mahihirapan ka ng alisin yung emotions mo agad-agad. Maalis naman, depende sa'yo. Yun lang, mahihirapan ka. Kahit malaman mo na yung katotohanan na hindi ito yung real Handio na kausap ko. Diba? Kung nakakausap nyo, hindi yun yung totoong real Handio na nakakausap. Yun, yan, nabiktima siya ng mga scammers, patuloy sa ngayon. Bawat scroll mo siguro sa Facebook, makikita mo yung picture niya, yung mukha niya, tsaka sa Instagram or sa TikTok. Ganun. Kalat na talaga. So guys, yun lang. Ulit-ulitin ko to. Siyempre, para madami pa rin makaalam, diba? Kasi the more na yung video na ginagawa. Kahit mga nagsasawa na yung iba, ito naman para din talaga sa mga hindi pa nakakaalam, ma-encounter nyo yung video ko, makikita nyo, ay, yung kausap ko, mga ganun. Tapos, syempre, ma-alert ka, magsa-search more ka, then hanggang sa matagtuan mo yung real account ng real Handio. Katulad nung ginawa ko noon, na hirap ako. Ngayon, very accessible na yung information niya kasi marami nang nagpapakalap ng information niya. And, mga legitimate information pa yung ikinakalat ng mga tao, diba? Guys, that's all, and see you in my next video. Thank you for the support, and peace be with you all. Annyeong higa sa'yo. Bye-bye!